Kristo ay minsan pinamuhian niya ang mga ito. Kilala noon bilang Saul, maraming Kristiyano ang nagdusa sa kanyang kamay. Isa rin siya sa mga naging saksi sa pagkakapasal ng mga Hudyo sa lingkod na si Esteban. Nahuli niya ako si Esteban! Sa to si Kasimon ni Cristo! Ang dapat dito ang bilang ito! Katahimikan! 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 Totoo ba ang mga paratang laban sa inyo? Mga mahal ko kapatid, sa mga magulang, noong sinuunang panahon, simula kay Abraham, kay Jose, kay Moises, nanaan ng Diyos sa ating mga linuno. Ayan, 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 pinagagawa na ngayon. Katulad na ating mga ninuno, kinaalaman ninyo para sa Espiritu. Sino? Sino ba mga propeta hindi nila pinahirapan? Pinapaslang din nila yung mga propeta. Pinagbabagi ni Jesus, hindi pinagtaksilan at kinapatay. Sandali! Kaya ano magsalita? Ayun! Ayun! Tignan niyo! Ayun! Nakikita ko na ang langit! Nakapagos! Si Jesus nakatayo! Sa kanyang kamay! Ang trono ng Diyos! Hindi nagtiis ang mga tao ang kanilang mga narinig. Kinalangkad nila sa Esteban palabas ng lungsod at hinatulan ng kamatayan. Katahimikan! Ayon sa banal na batas, ang sino man lumapastangan sa pangalan ni Yahweh, maging katutubong Israelita man o dayuhan, ay babatuhin ng taong bayan hanggang sa mamatay. Saul. Kasalanan ginagawa nila! Naging tapat si Esteban sa kanyang tagapagligtas. Maliit lamang itong sakripisyo kumpara sa sakripisyo ni Kristo. Maaaring sumali sa isipan ni Pablo sa mga panahong iyon, anong klaseng tao si Esteban? Bakit isinabuhay at ikinamatay niya ang sinasabi niyang tagapagligtas na si Jesus? Anong klaseng katapatan ito? Ikaw, handa ka bang mabuhay at mamatay sa ngalan ng katapatan?